The Word of God every 4:12. Makinig tayo and join us sa ating discussion. Pastor JB. Yes, amen. Yes. So ngayong Friday po, ang tanong natin mga kapatid, magbigay ng mga bagay na may simula at may katapusan. Ay, alam ko yan. Magbigay ng mga bagay na meron pong simula at katapusan. Ako, Pastor JB. Sige, Pastor JB, go. Ako sasagot. Okay. Antayin po muna natin Ah, yung sige. mga... May sasagot ako. Magbigay ng Kulit naman ba ni Pastor Lauro? Magbigay ng mga bagay Oh. na mayroong simula at may katapusan. Ako. Oh. Kanta. Kanta. Ayan, siya na nga dapat So, maawit mayroong Umpisa. stanza at mayroong ending. Ako. Ano po? Spiritual Ano po? to. Bible. From Genesis to Apocalypse. Ang Apocalypse, talagang makaluma kayong Bible. Ano? Yeah. Wala nang Apocalypse, Revelation, pahayag. Alam mo muna ako, malalim ako sa Word of God. Si Beyonce, sabi niya. Ay, tama. Ay, galing. Alphabet. Ayan. Buhay ng O, tao. sabi ni Coordinator ayan. Susa. Kay Susa tayo. Ayan, praise God. Ang buhay ng tao, mayroong Tama. simula, kapanganakan, at may katapusan, ang bilis ang kamatayan. sagutin na. Alphabet. Ayan. Ayan, ang bilis Sister ang Maricel Hagaman, Alphabet, A. Oo Sister nga. Linda Ramos Lam, kalendaryo. Ayan. January and December. Good morning po, Tama, Sister tama. Luz Biminda, lagi daw. Ayun, si Ma'am Lilibet yan Mangada. Pagbubuntis. Ang pagbubuntis at panganganak. Ayun. Di ba paglilihi po muna? Oh. Maglilihi muna bago. Ay, lumaki agad dyan. Kay Ate Mylene Barcelon, story. Ay, syempre, may simula Ay, yan. tanggalin ang tatalino. Kanta po, sabi Bilis ni... na sumagot, ha? Ikaw ang una tuling pag-ibig ko. Oy, kumanta na naman si Pastor J. Bumira agad. Emerald, Brilliant, Alpha, and Omega. Jesus Christ, praise God. Tama. Pagtatayo ng bahay, nagsimula sa pundasyon, magtatapos sa finishing. Ito, ano to eh? Ano ba siya? Yung ang buhay ay may pagsilang at paghimlay. Ano sa Bible yan? Yung panapanahon. Proverbs. Proverbs. Ayan. Glory to Mga God. ngaral po, sorry, mga ngaral. Ayan, mga ngaral. Ayan, kay Kuya Andre Canto. Alarm. Alarm. Kung merong 12, Alarm kasi clock. 12, babalik sa 12. Oo nga, umiikot. Glory to God. Amen. Sister Umiikot. Elizabeth Tan, kanta. Oo Parang kay nga. Pastor Lauro, awitin. Marami po maraming bagay na may simula. at Araw. katapusan. Araw, oo. Dapat niya pag maganda sagot, may tugtog yan. May tanong talaga, kaya may sagot. Oh, buhay ng tao, more. Pag napili po namin ang pinakamaganda, kakantahan namin kay pag-aaral po. Ito, maganda to. Dada, ready mo na. Ang tanong, may tanong. Sabi ni Elizabeth Tan, pag-aaral po sa school grade, 1 to 4 years. Tama. College po. May tanong. Wow. Come on. May tanong. May tanong. Lagi na lang. May tanong. May tanong. May tanong. Lagi na lamang may tanong. May tanong. Yun, sabi ni Nanay Luz, lagi daw gabi. O, simula ng gabi at tapos na ng Ay. gabi. Pastor JB, Bagyo. 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 Storm. Christmas. Oo nga. Ay, Mahal na araw. Taom. Ano pa yung taom? taom. Sabi ni Rona Cowil. Basta kanya taom yun. Year. Oh, Taon-taon. O, school year, sabi ni Ate Edna, si Roger Tano pag-aaral. Oo nga. Ang talino naman. Season. Ay, ang galing. Oras at araw. Tama! Relationship. Ay, ang sakit niyan, Miley. Parang may hugot si Ate Mylene, ha? May Parang hugot. Hugot. Nag-umpisa ng ligawan at tapos sa hiwalayan. Ayan. Hindi mo sa patayan, Pastor? Sabi ni Pastor Alvin, awitin. Wow. Madeleine Apilado, ayan. Blessed morning din po, kapatid. Amen. Oras at araw. Oo nga, praise God. Ano pa? More. Ay, sabi ni Sister Nene Sevilla, pagtitiis. May simula hugot. ng Sabi ni Days, galit po. Minsan, walang tapos yung galit. Hindi natatapos ang kamatayan. Si ano lang yun, pero may simula, pero dapat natatapos din. Oo nga. Pag nagalit-galit siya, day and night. Ang galing naman nila Ang beauty. Ang beauty, merong... Panimula, may katapusan. O halimbawa, kaninang beauty? Ang pagtaas. Kanino daw pong beauty? Ang pagtaas, merong merong... Sagot pa kayo, nakaka-68 na tayo. Glory to God. Amen. Seasons. Seasons, Ayan. ayan. Parehas po kay Pastor. Sister Yes, Marites. praise God. At kung merong simula, may katapusan. Ganun ba, Pastor JB, ang tanong? Opo. Brother Dan, anong sagot mo? Bulaklak, may simula. Trabaho daw po.
Simula ng trabaho Oo, at oo, katapusan ng oo. trabaho. Parang hindi naman tatatapos yung trabaho ata. Yun nga. Kay Sister Edna, ayan, pabasa. Oo nga naman. Kahit maghapon, magdamag yan, matatapos. pa rin yan. Matatapos. Eh, pag-work at pagre-retiro po, sabi ni Ma'am Lilibet. Mm-mm. O, ano pa? Program. Ang programa Oh, po. galing, oo nga, galing, no? galing. Oo nga. Seremonya ng Oo kasal. nga, praise God. Ang Ang galing. labahin daw po ang walang katapusan. Sabi Oo ni nga, Sister totoo Lynn. lang. Totoo lang. Yan isamang labahin. O, kasi, Araw-araw may labahin po yan. maglalabahan, mamaya, yan na naman. Patay ka na, lalabahan pa rin pinagano. Taon o panahon. Sabi po ni Marites de los Santos, si Pastor Son Sam, panahon ng pagtatanim at pag-aani. O, hindi pwede laging tanim. Aani ka rin, di ba? Sabi ni Zinaida po, Guston. sabi ni Pastor A ay monthly bills daw po. Mm. Pagkabayad, wait ulit sa next Oh, billing. Walang Ganun katapusan Walang po talaga. katapusan Walang ang katapusan. Si Pastor, Yung may mga katapusan. Pasinsya. Ayan. Gusto ko yung pasensya. Ah, Gusto oo. pasinsya. Oo. Si Pastor Arnel, ngayon, di ko alam kung sino kasama niya, nasa TRL Tanay siya ngayon. Praise God. Pastor G. Trabaho. Trabaho. Pag may end of contract, oo nga. Oo naman. nga, tama nga naman. Tama nga naman. Panaon. Ayan. Glory. Kontrata. Contract. Sabi ni Sister Linda, problema pagtapos ng solusyon. Meron nga naman. Kung mayroong away, may solusyon. Buong mundo. Yun, ang buong mundo, gusto natin yun. Wala bang kanta yun, Oo. Pastor Ruby? Yung buong mundo daw, may walang katapusan. Ewan ko, Tatay Dante. Ewan ko sa'yo, Tatay Dante. Bakit buong mundo? Nakapag-swimming ka lang eh. Sa ilog eh. Sa DRT eh. Buong mundo agad. Praise God. Sulat! Sulat, tama. Merong opening greetings and then merong closing. May closing yung pangwakas. Tama, Sabi ni tama. Brother Roger, metamorphosis. Metamorphosis. Sige, pakipaliwanag nga, Pastor Ruby. Metamorphosis. Yung dati mo, yung mata mo, nung bata ka, mata pa siya. Pero pag tumatagal na, meron ng metamorphosis. Ayun. Sabi naman ni Chacha, Photosynthesis ang alam ko. relationship, nag-umpisa sa ligawan, nauwi sa tulpuhan. Nako! Kaya, tama, ba't gano'n? Nagliligawan, mamaya sa tulpo na. Ayan. Pelikula! Tama! Oo nga naman. Ang galing ni Pelikula. coordinator, Nas Piminda. Medida at Metro, Metro. tama! Prosesyon daw, sabi ni Brother Dan. Oo nga naman. Gusto ko to. Dapat to, may kanta to. 1, 2, 3. May tanong. May tanong. Lagi na lang na may tanong. May tanong. May tanong. Lagi na lang na may tanong. May tanong. May tanong. Lagi na lang na may tanong. Yun. Pastor, umpisa at matapos. Di ba ang tanong? Yung kanta mo naman parang laging gitna eh. Nag-umpisa. Kung kailan niya gusto nga. Magtatapos sa tanong. Mga bayarin. Oo nga. Walang katapusan ng bayarin walang eh. katapos. Walang Wala pong katapusan ni Oo. Ate Edna eh. Lagi na lang may bayarin. Yan yung lagi na lang. Pero yung basketball game, first quarter, may fourth quarter. Naku, nakakatakot sagot ni Pastor Oh, Alan. Yung no. buhay daw. Oh. Pastor Alan, wag na. Nakakatakot sa sagot niya. Solemn na may tanong dandan sa sagot niya. Nakakatakot si Pastor Alan. Ang tanong. May tanong. No. Pastor Alan. May tanong. May tanong. May tanong. Pastor Alan, bakit buhay naman, Pastor Alan? Oy, nasa barko. Ayan, si Justin Plondar Aba, na. Good nakasagot morning. din si Mama. Ay, tama. Tama, Ate Shirley. Iyak. Kumbaga, pag hindi lagi ka umiiyak, pag inumpisa mo, tatapusin mo kasi mapapagod ka. Ayan, Pastora Angelica Clemente, pag-aaral. Mula daycare, K-12 at college, matatapos din ang pag-aaral. Hindi, habang buhay yung pag-aaral eh. Habang buhay yan. First love, nagtatapos din sa Ay, Lavada. Pastor Jason. Sabi Iba ni na- Pastor Iba Jason. talaga si Pastor Jay. First love, nagtatapos sa Lavada. Ano ba yun? What a brain. Praise God. Pagbubuntis, gang sa mga anak. O, tama. Yeah. Paglalakbay. Ay, tama nga naman. Paglalakbay po. Ba't ang dami nilang sagot Pelikula, talaga? ayan. Ang dami na, ang galing ng utak ko. Karera. Ay, ang Oo nga galing. naman. Woo! Ayan, sabi ni Pastora G, kadrama hanggang episode 16. K-drama po. K-drama. hanggang episode 16. Ano yun? Opo. K-drama po, yung K-pop na mga palabas. Korean Ganun. po. Nalata ka, Pastora G. Sister Linda Ramos Lam. O living po. Oh, syempre naman. Hindi mo pwede yung laging nakaburol.
No. Kailangan mailibing. Na kailangan mailibing. Nakakahawa po. Ayan. Kakahawa daw energy niyo, Pastora. Praise Yan. God. Ba? Zipper. Ay, tama! Maricel, ang galing naman. Siyempre, kailangan may katapusan yung zipper. Zipper! Dad! I know, lagi na lang may Tanong, may tanong, lagi na lang na may tanong, may tanong, may tanong, lagi na lang na may tanong. Saan na may May tanong! May tanong, diretso pa lagi na lang na may Pastor, tanong. si Ate Marian Solangon, hipag ko, pag ikaw ay nag-asawa at nanganak, yan ang hugot. simula sa mga May hugot. May hugot. Ate Marian, hipag ko to eh. May hugot. Pag ikaw ay nag-asawa at nanganak, kailangan gayahin natin ang arte niyan. Pag ikaw nag-asawa at nanganak, yan ang simula sa mga problema mo. Pero, wag mag-alala, may bawi. Yeah. Kunwari, Bible reader. Si Lord ang magtatapos ng lahat. Kuha-kuha Ang niya. buhay ng tao, may katapusan din. Parang nakakatakot naman. Kuha-kuha niyo. Praise God, ayan. Bayarin ng mga utang, sabi ni Ate Emily. Walang katapusan yun. Starting line, track and field. Starting line to finish Naku, line. si Pastor Alan daw. Pastor Alan. Oy, sabi ni Jessica pa. Bakit pinatay na agad si Pastor Ala, Jessica? Simula at katapusan. Pastor Yeah. Alan. Sister Jessica. Ito kay Pastor Alan. May galit ka ba kay Pastor Alan? Baka ibang Alan naman ang pinili. Iba naman daw, Pastor O Wala si mga Justin, apelido. thank you Baka Lord, yung nag-send ng Alan, stars. baka yung Alan Diyos. God bless you Yung more. Alang Diyos O po. movie, sabi ni Pastor Herman. Ayan, nagpadala ng 100 stars si Marlene Saladaga. Ayan, ang dami nagpadala. Wow. Ayan, amen. Ayan. Nagustuhan nila yung tanong na ni Pastor Lauro. Lagi na lang may bago dito. Ay, ito. Lagi na lang may bago dito sa morning devotion. Ngayon, may choreo na nag-uumpisa sa tanong. Nagkaroon ng maraming version, nagkaroon ng music at sign. Wah! Wah! Si Sister Edna. Kailangan nag-evolve God bless you. Kailangan Oo. nag-i-improve Dapat yun. Kaya lahat dapat Hindi, dito kasi nang uupo. Ganon. Kung baga sa produkto, kaya nag-iiba ka ng ano eh. Sa pagkain, nag-iiba. Dapat iniibang Ibang para lasa po. hindi nagsasawa sa lasa. Tama, opo. Halimbawa, kagaya ng chicken fillet ni Pastor Alan, ni Ate Rona. Hindi puro lagi chicken fillet. Lagyan mo siya ng pipino, ng Yun. kamatis, ng saging na pinirito. Ayun, sabi ni Beth, yung kanta po ay may simula at katapusan. Yung aso. Aso, yung aso. Uso, Aso. aso or usok, meron din pong simula at katapusan. Oh, usok! Usok! Tama, tama. Oh, very good. Nako, usok yan, Pastor JB. Pausok yan. Kaya naman patakboy ni Pastor JB. Nagpaliwanag si Oh. Jessica. Ayun. Hindi po kasi sabi ni Pas JB, nakakatakot yung ang sagot ni Pas Alan. Kaya niresbakan mo ng ganon. Baka Hallelujah. ibang Alan naman to. Opo, Baka iba ito naman. yung Alan Diyos. Yun, yung alam Diyos. Alang Diyos. Baka ito yung Alang Alan kwenta. Ang dami pa. Use Alan in a word. Alang kwenta. Alang buhay. Alang Diyos. Pastor Ala, good morning. Alang pera. Alang mukha. Lord. Yung tanong po may katapusan pag may sagot. Oo nga naman. Ang galing naman Ay, ang nun. galing ni Tama Maricel. naman. Ayan, glory to God, Pastor JB. Ang tanong na walang katapusan, pag may sagot, tapos. Tapos na. Ay, ang galing naman. Ang galing talaga. Alam mo, punong-puno tayo ng revelasyon sa umagang ito. Ang mga revelasyon. Okay, praise God. Pastor JB, sagutin mo ito sa 72 viewers. Ang pinakamasakit na umpisa, tapos may pagtatapos, iyong nagsimula ka sa bata, nagtapos na yung pagtangkad mo. Ba't nakatingin kayo sa akin? Grabe naman. Nagtapos yung pagtangkad mo, unano ka. No? Grabe ka naman. Yun ang Aston, masak- nakatingin ka sa Yun nga akin. eh. Masakit Doon lang kayo tumingin sa camera, Pastor. Huwag na sa akin. Akala mo ba, ikaw Sabi lang niya, nasa no? Sabi ni Pastor Alan, yung mensahe ka nung Miyerkules, self-control. Jessica, binalikan ka. Self-control. Bawi-bawi ka lang. Ka Jose Bernardo Solangon.
Babawian ka. Hay! Praise God! Isa tayong may tanong. Kasi 75 viewers tayo, Blessed Friday. Eh pag Friday, mga tinatamad na eh. Come on! Ating musician. May tanong, lagi na lang na may tanong. May tanong, lagi na lang na may tanong. May tanong, Ayaw pa rin lagi na lang na may tanong. May tanong, 77 viewers! lagi na lang na may tanong. May tanong, for the last time. May tanong. May tanong! Tanong. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin kasi wala daw katapusan. Walang, Pastor, ang kanta mong compose mo, may simula, may katapusan yan. Bahala ng arranger dyan. Lagi nilang may depensa. Amen. Glory to God. Ayan na, Pastor Jibe. Bakit mo tinanong yan? Si Pastor Ruby po, every morning po talaga energetic po talaga yan. Hanggang maghapon po yan. Praise God. O, napapagod din kaya ako. Sabi ni Pastor Napapagod, Jason, oo. sa spiritual, nag-umpisa sa paglabag, natapos sa krus. Ay, paraan. Talagang, iba talagang bumanat to si Pastor Oo, Jay. para-paraan, para may parating ang pag-ibig. Ay, wag po lang Pero po mali pa mainit rin sa eh. lahat ng bagay. Mali pa rin yung sabi. Balikan natin ng tanong. Lagot ka, Pastor Jason. Sa spiritual po, nag-umpisa sa paglabag. Oo. Sa spiritual daw, nag-umpisa sa paglabag. Natapos sa krus. Ano bang gusto mong patungkol dito? Yung umantong sa krus, paglabag pa yun. Ay, maganda yung sagot ni Pastor Arnold de la Cruz. Aray ko, Election. Diyos ko. Tama. Tama. Ayan, si Ma'am Bambi. Uy, nag-iba ako ha. Respetado tayo nito. Kaya kailangan, wag po lang po mainip. Sabi ni Ma'am Bambi ng munisipyo. Lahat ng bagay may katapusan din po. Tama. Ayan, sabi na naman ng hipag ko, kunwari, Bible reader. Ang galing naman ni Pastora Ruby. Ayan, sabi ni Pastor Arnold de la Cruz, may new song na, may tanong. Lahat po Gagayahin nakuupo. nila yun. Opo, gagayahin Lahat po nila. nakuupo dito. Oo. May ano na, may tanong na, may kanta pa. Pastor Yes. A, gagayahin mo yan si Pastor Lauro. Ay, Lunes. maganda umaga po kay Orlan Faustino. Good Ayan. morning po, brother. Pagpalain tayo ng Diyos. Pastor JB, drive mo yan. Amen. 8:30 na. Nako, napasarap tayo sa tanungan po natin. Meron tayong papakita po na isang symbol po dyan or logo. At baka alam nyo po yan. Pastor Ruby, alam mo ba yan? Answer and question. Hindi. Mali. Miss Universe. Corona, di ba? Ay! Ay. Mali naman. Ba't naman ganun, pre? Oh. Yan po ay isa po yung alphabet. Ang tawag po dyan ay yung A ay alpha at yung sunod naman po niya is omega. So yung mga binanggit natin kanina mga kapatid ay mga bagay na meron pong simula or beginning at meron pong katapusan or end. Pero alam niyo po mga kapatid, ang Panginoon natin ang ating pag-uusapan ngayon sapagkat siya ay wala pong simula at walang katapusan. Bakit? Siya po mismo ang panimula at siya po mismo yung end. Siya po yung alpha and omega. The beginning and the end. Kaya ngayon pong Friday morning, pag-usapan po natin, isa po sa title ni Jesus Christ as Messiah, Jesus Christ, the Alpha and Omega. Ano ba ibig sabihin nun? O, tama po, nabanggit kanina ni Sister Jessica kaya hindi natin binasa. Nahulaan niya po kaagad. Basahin po muna natin yung Revelations chapter 22, verse 13. Ano ba ibig sabihin ng Alpha and Omega? Ano ba yung kahulugan nito at ano ba yung impact nito sa buhay natin? Revelations 22, verse 13. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Basahin po natin sa New King James Version. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. So ngayon pong umagang ito, pag-usapan natin, alam Pastor Lauro, na sa pag-research ko, mahigit 100 pala na titles and names sa Bible ang nakarefer po sa ating Panginoong Hesukristo. Napakarami po. At ang bawat pala title and names, Pastor Lauro, ay may impact sa buhay po ng isang Kristiyano.
At Kaya po, may iba't ibang significance. mayroon pong iba't ibang significance. At isa po doon, ito pong nababasa po natin na Alpha and Omega. Kaya na-curious po ako, ano ba yung ibig sabihin nun? At ano ba yung epekto nun at significance nun sa buhay po natin? Alam niyo po mga kapatid, sa Revelation po, sa katunayan, halos po 4 times po binanggit yung Alpha and Omega sa Book of Revelation. Basahin po natin isa-isa. Una po yung binanggit kanina na Revelations 22, verse 13. Ang isa pa naman pong verse ay Revelation chapter 1, verse 8. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Binanggit din po sa Revelations chapter 1, verse 11. Saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And what you see, write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. At ang Revelation 21 verse 6. And he said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. Ang una ko po napansin, Pastor, all caps. Lahat po ng mga simulang letters po na binanggit, Alpha, Omega, beginning and the end. Ang mapapansin niyo po, ating mapong balikan, Sister Che, yung 22 verse 13. Puro all caps po yung simula. Yan po, Alpha, capital A, Omega, capital O. Yung beginning, capital B, and yung end ay capital E. Yung first, capital F, and yung L ay capital L. Ito po ay nagpapatungkol sa atin pong Panginoong Hesukristo. Pastor, tama po ba ako? Yung Alpha and Omega ay Greek alphabet. Tama po. Ang Alpha po is the beginning, ang simula po ng Greek alphabet. At yun naman pong Omega ay ang katapusan, ang pinakahuli. So kung sa English alphabet po, ito po yung A and Z. Ito po yung nakapatungkol po sa atin pong Panginoong Hesukristo. Unahin po natin yung word na Alpha. Yung Alpha po ay ginagamit po yan commonly to refer po sa isang bagay na high class. Diba, Pastor Ruby, Pastor Lauro? Nung kayo po ba'y nag-aaral, Section A, ano po ang ating pangkaraniwang common sa interpretation kapag nasa Section A yung isang bata? Intelligent. No, di ba po? Kahit naman po ata sa school anong section ka? Section A. So, ibig sabihin, nandun yung mga mahuhusay, nandun yung mga matatalino, yung Excellent. mga best among the best. Nung high school ako nasa section C ako. Binigyan kami ng pagkakataon. Saan nyo gustong maging section sa susunod na to? Section A ka ako, ma'am. Tino pa naman naging section A ako. Naging section A kayo. Kaya ang classmate ko doon, mayayaman yun. Yung mga classmate. Ako lang mahirap. Kaya pag nagbe-birthday ako, kung ano yung birthday nung kaklase ko, birthday ko rin kako yan. Kaya nasasama ko sa handaan. Opo. So yung A po, ibig sabihin ay nagpapatungkol po sa high class. Talagang best yan, best. Ginagamit din po ng mga Hebrew people yung alpha para magpatungkol po yung tungkol sa superiority and dominance. Sinabi po, di ba, alpha, yan yung mga high-ranking, mga superior, yan yung mga dominant, yung mga nasa alpha, nasa A. At nakita po natin, yung word po na alpha doon ay ginamit po ng Panginoon na vision kay John para ipakahulugan po yung word na first. Si Jesus Christ po yung first. Siya po yung chief. Siya po yung foremost and firstborn. Kaya nakilis po ako, Pastor Lauro, dun sa title na Alpha and Omega. Ano ba yung kahulugan nun at ano ba yung effect nun or impact nun sa buhay ng isang tao? Kasi di ba, Pastor, hindi naman sasabihin sa Bible kung wala pong kahulugan. Ay, oo. Tama po ba? Oo. Merong significance kasi yan. As far as my concern, ikaw muna ang magtumalak. Yung Omega naman po ay yung last letter po sa Greek alphabet. Kaya kung mapapansin nyo po, Alpha and Omega. Ang ibig naman po sabihin ng Omega ay yung last or conclusion. Yan naman po ay perfection, mga kapatid.
Kaya po, kung atin pong pag-aaralan, ano ba ibig sabihin ng Panginoon nung sinabi niya na I am the Alpha and the Omega? Meron nga po nasabi na, meron palang simula at meron palang katapusan ng Diyos. Pag sinabing beginning and the end, ibig sabihin, kung Diyos siya, ay bakit may pasimula? Opo, Pastor. Kasi pag sinabing Diyos, ay walang pasimula yan eh. Kung siya ay Diyos, ay bakit bakit may katapusan? So, ano nga ba itong pag-uusapan natin ito? As far as my conviction is concerned, itong Alpha and Omega ho, Pastor Opo. JB, Sige po. hindi yan nagpapatungkol sa deity ng ating Panginoon. Yan po ay merong ibang pinatutungkulan yan. Sa iyo po ang dapat natin mabigyan. Kasi may mga pilosopo, si Jesus ay tao lang. Opo, Pastor. Yun ang kanilang isa-isa kinukuhang yan sa ginagamit na na kung siya ay Diyos, bakit may simula? Bakit may pagtatapos? Kasi siya naman, nagpapatungkol naman talaga kay Jesus siya sabing Alpha and Omega. Kaya kung siya ay Diyos, bakit may pasimula siya at bakit merong pagtatapos o merong katapusan? Yan pong Alpha and Omega, hindi po yan nagpapatungkol sa deity ng ating Panginoon. So mamaya po alamin natin from Pastor Lauro ano yung kanyang interpretation doon sa Alpha, sa title po ng Panginoon na Alpha and Omega. So mapapansin po natin, ano ba yung implication or kahulugan or significance po nung title na Alpha and Omega. Isa pong bagay na mababanggit natin o mabibigay po natin, ano yung kahulugan to? Ito po yung nagpapatungkol sa kanya pong eternity, sa kanya pong infinity or eternality. Na si Kristo po from sa simula, nandoon na po siya. Nabanggit ka kanina ni Pastor Ruby, yung Bible, yung Genesis to Revelation. Doon pa lamang po sa creation, ay nandoon na po si Jesus Christ. At kung papasin po natin, sa Revelation, nandoon pa rin siya. Nasaan nga ba si Jesus Christ sa creation? Basahin nga po natin yung Genesis chapter 1. Basahin po natin Genesis chapter 1, verse 4. Kung di po nakakamali, Genesis chapter 1, verse 3. Verse 3. Ang sabi po doon sa panahon ng creation, ang sabi ng Diyos, ay lalangin natin. Ginamit po yung word na natin to refer to a plural form. Kaya ang ating pong paniniwala, Pastor Lauro, Genesis chapter 1, 26. Genesis chapter 1, verse 26. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin. Yun pong word na natin, basahin po sa King James Version para mas accurate po yung ating scripture. And God said, let us, yung pronoun po na us, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Yung pronoun po na us ay in plural form po, Pastor Lauro, di po ba? At yan po yung nagpapatungkol sa Trinity. Kaya doon pa lamang sa creation, mga kapatid, ay nandoon na po ang ating Panginoong Hesukristo. Yung us doon sa Hebrew word ay ang ginamit yung ekad. Ekad. Na ibig sabihin, isang kaisahan. Ang example niyan, yung isang tunod na, isang piling ng saging. Pag sinabing isang piling ng saging, hindi ibig sabihin isang piraso. Isang piraso po. Isang piling na maraming piraso. Amen. Oo. So, ikad, kung tawagin. Kaya mga kapatid, ano po ang implication nito sa buhay natin? Na yung Diyos po at Panginoon natin na sinasamba at pinaglilingkuran natin, noon pa po ay nandoon na. Hindi po siya isang tao lamang na bigla na lang po sumulpot ka mukha natin. Si Jesus Christ po as Messiah, sa panahon ng creation, nandoon na siya. He existed and He will always exist. At ito po ay nagbibigay sa atin ng implication na ang pinaglilingkuran natin talagang napakadakila. At kung siya naman ay atin pong sinasamba, pinaglilingkuran, pinupuri, ay karapat dapat po sapagkat ang Diyos natin ay nandoon na po. He is the Alpha and the Omega. Amen. So ang ibig po sabihin ng title po na Alpha and Omega nagpapatungkol sa eternity,
infinity and eternality ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sabi nga po sa awit 90 verse 1 and verse 2, basahin natin. Psalms 90 verse 1 and verse 2. A prayer of Moses, the man of God. Lord, thou hast been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or ever thou hast formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. Yun pong everlasting to everlasting, the Alpha and the Omega, si Jesus Christ po yun, mga kapatid. Di po ba, Pastor Lauro? Kaya ang ganda po nitong title na to ng Panginoon, at kung mapapansin po natin, sa Revelation po ito talaga binanggit ng banal na kasulatan. Pinapakita rin po dito sa Alpha and Omega yung kanya pong sovereignty. Pastor Laro, sovereignty. Pabor po kayo doon na yung sa Alpha and Omega ng Panginoong Jesucristo. Pinapakita po doon yung kanyang sovereign niya. Na siya po in control, in full control sa all over the creation. Pag pinag-usapan po kasi yung pagiging deity ni Jesus Christ, siya po talaga yung eternality, Opo. sovereignty, so on and so forth, everlasting, eternal. Pagdating po doon sa deity ng ating Panginoon, no question po. Kasi pag sinabing Diyos, wala po siyang pinagmulan. Wala siyang pinagmulan. Hindi kayang hindi matutukoy ng kaisipan ng tao yung pinagmulan ng Diyos. At hindi rin kayang isipin, tukuyin ng kaisipan ng Diyos kung saan siya magtatapos. Opo. Ibig sabihin, ang pagiging Diyos ni Kristo kailanman ay walang pasimula at wala siyang katapusan. Pero itong title na Alpha and Omega, nagpapatungkol sa may pasimula at merong ending. May beginning, may ending. Ano kaya ang gustong ipakita dito ng talata? Siguro para makita natin yung konteksto, basahin natin mula sa verse 11 to 13. Ng Revelations Ng chapter Revelation 22, 22. Basahin po verse natin. 11. Sabi dito. 22 po. Revelations 22. 22. Revelation 22. Basahin sa verse 11. Sabi dito, he who is unjust, let him be unjust still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him be righteous still. He who is holy, let him be holy still. Ang hirap pa sa English sa pag-ano. Tagalog po, sa Katagalog Tagalog na natin, Tagalog. At sinabi ni Jesus, magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama. Magpatuloy sa pagpapakarumi ang marurumi. Ngunit ang mabubuti ay magpapatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Mukhang meron siyang pinupuntuhan. Bago niya sabihin yung I am the Alpha and the Omega, merong mga binabanggit doon sa mga una. Unang verse. Na ang marumi, magpapakarumi, ang masama, magpapakasama, ngunit ang matuwid ay magpapakatuwid. Narito, darating na ako. Wow. Kaya nga sinabi niya, I am the Alpha and the Omega. Mukhang may pinatutungkulan. Pastor JB, doon sa salitang, I am the Alpha and the Omega. So, as far as my conviction is concerned, hindi po yung pagiging Alpha and Omega, hindi po yung deity ang pinag-uusapan dito. Kundi ito yung work ni Jesus Christ. Work. Ito yung ginawa ni Jesus Christ dito sa mundo. Inumpisahan niya dito sa mundo, magtatapos doon sa langit. So may tinutukoy siya. Na sabi doon, ang marumi ay magpapakarumi, ang masama magpapakasama, ngunit ang matuwid ay magpapakamatuwid. Nung inumpisahan niya dito ang kanyang gawain sa mundo, para sa ikaliligtas ng lahat ng tao, merong tatanggap sa kanya, merong mananampalataya sa kanya, at merong hindi mananampalataya. Kaya yung tatanggap, magpapakatuwid yon, ngunit yung hindi, magpapakasama yon. Dito niya inumpisahan, magtatapos doon sa langit, sa rewarding. Kaya darating ako, dala ko ang gantimpala. Nung mga
Kasi kasi po, pag sinabing Alpha, nagpapatungkol ito sa ginawa ng Panginoon. Pag ginawa. Basahin po natin ang Colossians chapter 1, verse 15 to 18. Opo, tama po yan. Basahin po natin yung Colossians 1:15. To 18. Basahin ko po. Sa Tagalog na natin. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak. Panganay, yan ah. Panganay po. Sige. At pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Wow. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. 17. Siya ang una sa lahat. At ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Verse 18. Siya ang ulo ng iglesia ng kaniyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Ang tinutukoy palang Alpha, siya yung kauna-unahang muling nabuhay as a new creation. Siya ang Wow, kauna-unahan sa muling pagkabuhay Resurrection. at ang maniniwala sa Kanya ay mga kapatid na yon, mga At yung nanampalataya sa Kanya, sa Kanyang ginawang pagliligtas, maghahantong ito sa langit, rewarding ho. Ang pagtatapos ng pinasimulan niyang new creation dito sa lupa, magtatapos sa langit as a rewarding. Wow, praise God. So Oo. yung Alpha and Omega, Pastor, ay nakapatungkol sa ginawa ni Jesus. Kaya nga sabi po ng 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creation. He is the beginning of a new creation. Siya yung Alpha ng Siya new ang creation. Alpha. Oo. At ito'y magtatapos doon sa langit as a rewarding. Kasi sabi niya sa verse 12, darating ako Amen. Opo. at gagantimpalaan ko. Darating siya, pag dumating siya, rapture po yon. Kukunin niya yung mga unang inapabilang sa mga new creation na siya ang panganay. Amen. Sa muling, kaya tinawag siyang panganay, hindi siya, siya ay hindi pangunahing nilikha, kundi siya ay unang na muling nabuhay, pangunahin sa new creation. Ang lalim po pala ng kahulugan ng... Di ba, Pastor Orbe, may awit na ganyan? Yun palang Alpha and Omega, according to Pastor Laro, napakalalim pala ng kahulugan niya. Amen, amen. Na siya Praise yung God. panimula ng new creation. Oh, praise Kasi may God. mga pilosopo na sasabihin, ay, hindi Diyos si Kristo kasi may pasimula pala siya. Samantalang ang Diyos, hindi mo kayang tukuyin kung saan Opo. nagpasimula. Tao lang siya kasi may pasimula pala siya. So, ang iyong Alpha dito, ang tinutukoy po dito, as far as wala po kung ano sa kanila. Opo. Sa akin po ito, Alpha and Omega. Ito po ay ang pangunahing nakaranas ng muling pagkabuhay sapagkat siyang author ng new creation. Samantalang si Adan ay author ng old creation. Paano naman, Pastor, yung Omega? So yung Alpha po, nakapatungkol sa new creation. Oo. Yung Pagtatapos Omega ito naman. doon sa rewarding sa langit ng mga napabilang sa new creation. Pero iyong eternity, magpapatuloy iyon. Kasi iyong mga nailigtas ni Lord dito sa sanlibutan, tatanggap yun ng award. At pagkatapos ng award, sila ang titira doon sa New Jerusalem nang wala ng katapusan. Amen. Kaya siya po Amen. ay everlasting Praise to God. everlasting. Pastor, marami po ngayon na hindi na po naniniwala sa second coming ni Jesus Christ. Ay napakatagal daw po eh. Dahil di ba year 2000, nung pumutok yung balita na meron ng Y2K, di ba natatakot yung mga tao noon, lahat ng mga computer mag-shutdown. Akala noon second coming na. Amen. At tumagal na po 2024 na, hindi pa nangyayari. Marami pong hindi na naniniwala. Maaring tumagal ang second coming kasi ayaw ni Lord na mapahamak ang marami. Pero mas maniniwala ako sa sinabi ng Bible, sa sinabi ni Jesus, Amen. kaysa sa sinasabi ng mga tao. Kahit ikaw ng pinakamahusay na mangangaral sa mundo, mas paniniwalaan ko pa rin ang sinabi ni Kristo at sinabi ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, Pastor, ang second coming ni Jesus, mangyayari pa lang. Mangyayari. Hindi ito event na natapos na. Hindi pa ho nangyayari. Kung sasabihin naman na nangyari na dahil nandun sa Davao, hindi po yon. Hindi po Opo. yon ang ano.
mangyayari pa lang ho ang second coming. Dahil kung nangyari na ang second, kasi may iba't ibang pananaw sa second coming. Yung nagkaroon daw ng spiritual, pag second coming daw ni Jesus Christ, spiritual. Yung dumating na daw yung Espiritu, si Jesus Christ na daw yun, hindi spiritual. Meron namang tinatawag na national second coming. Ito ay mangyayari kapag nagkaroon na po ng regathering ang bansang Israel. So, yung sinasabi namang, yung premillennialist kung tawagin ito, hindi pa nangyayari. Dahil kung nangyari na, ay di sana marami ng libingan ang nasira, ang nawasak. Kasi marami pong born again ang nailibing. Hanggang ngayon, buo pa rin yung kanilang sementeryo pinaglilibingan eh. Opo. Kaya mga kapatid, tayo po as TRL Church, we believe na ang second coming po ay mangyayari po in the future. At naniniwala po tayo, sabi nga ni Pastor ng mga nagdaan, nararamdaman niya na malapit na, Pastor, di ba? Opo, malapit na. Yun nga lang mga lindol na nangyayari, signs po yan of the end time. Pag sinabi kasing end times, ang pinatutungkulan yan, yung second coming ni Jesus Christ. As far as my conviction is concerned, hindi pa ho nangyayari yung rapture. Kasi pag sinabing rapture, unang-una po ay nagkaroon ng regathering ng Israel. Secondly, na itatayo na ho yung Temple of Jerusalem. Hanggang ngayon, sira eh. Hindi pa naman na itatayo eh. Kaya mga kapatid, yung Alpha pala and Omega, according to Pastor Lauro, ay nakapatungkol sa new creation, mga kapatid. Na siya yung Alpha, siya yung beginning, siya yung panganay sa lahat ng mga na muling nabuhay sa pamamagitan ng resurrection ng atin pong Panginoong Jesucristo. May tanong po dito sa si Sister Chia sa taas. Yan. Sabi ni Sister Jessica, kasi Sister Jessica po muna, baka po para sa ating kaunawaan lang kasi may tao kasi na nagtatanong na sino ang pinakauna kung ang Diyos ang lumikha sa atin, saan nagmula ang Diyos? Ganyan mga tanong minsan. Oo nga. Yun nga po, hindi kayang arukin ng isip ng tao kung saan nagpasimula. Opo. Ang Diyos po kasi walang pasimula eh, at wala rin pagtatapos. When it comes to deity, there is no beginning and there is no end. Amen. Siya po ang Diyos. Pero kung sinasabi na ang Alpha and Omega, ang kahulugan ay the beginning and the end, ay meron palang pasimula at meron ano. So ibig sabihin, hindi siya nagpapatungkol sa deity. Pero pag si Jesus ang pinag-uusapan, at iuugnay natin ang pagiging Diyos, Diyos po talaga siya. Opo. Ngayon, sa kanyang pagkakatawan tao, meron siyang pinagmulan, yung Diyos Ama. Pero yung pinakang Diyos as a God ay wala po, hindi kayang arukin. Hindi natin pwedeng ipaloob Opo, sa isip ng tao talaga. yung pinagmulan ng Diyos. Amen. Sabi po ni Jessica Palso, parang ibig sabihin, Pastor, parang sinasabi niya na ako ang lumikha sa inyo at sa akin kayong magsusulit. Parang warning na po. May tanong si Sister Cheche. Yung Ayan. tungkol sa deity. Ano Ayan. po, Pastor, yung deity para po sa kaalaman ng ilan listeners natin na hindi pa po nalalaman? Pag Yung sinabi pong deity, ito po ay nagpapatungkol sa pagka-Diyos ng Diyos. Deity means God. Yung po yun. Opo, kaya po mga kapatid, importante po sa mga TRL church members natin, yung mga ganito rin po mga paksa sapagkat ito po yung pagpapalalim po ng ating pong spiritual. Kasi po ang Bible, ano po ang Bible? Ginagamit kasi ang Bible para i-refute yung pagiging deity ni Jesus Christ. Kung gagamitin po natin yung Bible to refute the deity of Jesus Christ, paniwalaan din natin yung sinasabi ng Bible sa dalawang bagay na pinatutungkol ng kay Jesus. Ang Bible po kasi ay nagpapahayag patungkol sa humanity and the deity of Jesus Christ. Ang problema po, may mga belief na hindi po siya Diyos, siya ay tao lang. At ang binabasa po mga talata, yung mga talata nagpapatungkol na nagsasabing si Jesus Christ ay tao lang. Kung Bible ang gagamitin natin, ay paniwalaan din natin na yung talata nagsasabi din na siya ay Diyos. Opo. Bakit pagdating sa humanity, yun lang pinaniniwalaan natin? Bakit pagdating sa talata na nagsasabing siya ay Diyos, ayaw nating paniwala? Huwag nating gamitin ang Bible. Pag hindi mo ginamit ang Bible, hindi ka paniniwalaan. Kasi ang Bible nagsasabi din tungkol sa pagiging deity ni Jesus Christ. O basahin natin, 1 John chapter 5, verse 20. 1 John chapter 5, verse 20.
At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos. Sa kaniyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ay, bakit ito ayaw niyong paniwalaan? Basahin natin. Kaya kung tayo po ay naniniwalang si Jesus ay tao lang at gagamitin natin ang Bible, pag ginamit mo ito, may paniwalaan din natin yung sinasabi ng Bible tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus Christ. Kasi bakit ginagamit yung Bible patungkol sa pagkatao? Talaga sinasabi naman eh. Opo. Si Jesus Christ ay isang Diyos na nagkatawan tao. Ay sinasabi ng Bible. Kasi ang problema, binabasa lang natin yung talatang nagpapatungkol sa pagiging tao ni Kristo. Wala pong problema kasi nga nagkatawan tao eh. Amen. Oo. Amen. Pero basahin din naman natin yung sinasabing talata na si Jesus ay Diyos na tunay. Tunay na Diyos pa nga eh. Oo. So yan ang problema. Huwag niyong gamitin itong Bible para patutuhanan yung si Jesus ay tao lang. Walang maniniwala sa inyo. Opo. Sabi nga, may tanong pa po si Sister Che na karagdagan. Ano po ba ang impact nito kung hindi po natin alam yung deity or humanity about Jesus? Kasi baka po maging kontento na tayo as Christian na sumusunod at lumalakad naman sa kung ano ang katuruan ng Bible. Bakit kailangan ko pa pag-aralan ang mga bagay na ito? Ay napakahalaga po mga Opo, kapatid kasi yes. Hindi lamang po tayo hahantong, hindi lang po tayo magtatapos doon sa iniligtas na ako ni Kristo, nanampalataya ako sa Kanya. Kasi dapat pong aralin po natin ito kasi yung pananampalataya mo kay Kristo, magkakaroon lamang ito ng impact maliban doon sa maunawaan mo kung sino talaga siya. Amen. So kung mali ang paniniwala ko, Pastor, Hindi ka makarating sa langit. Yun ang totoo. Hindi ka makarating, may iwan ka dito. Yun po yun. Kasi kaya nga siya nagkatawan tao para maipaunawa sa atin, sabi sa atin kung anong klaseng buhay at kung paano tayo makakarating, makahantong sa langit. Hindi pa pwede yung nasa church na ako, nakikinig ako ng Word of God. Alam niyo po, napakaraming mahuhusay mga ngaral ng salita ng Diyos. Ang dami ako na nagsasabi, wala kang maitututol sa kanyang pangangaral. Pero ang bottom line, ano ba ang pinaniniwalaan mo sa Kanya, kay Jesus? Amen. Kasi kahit anong ganda ng mensaheng napapakinggan mo, kung hindi ito tumutukoy din naman sa pagiging Diyos ni Kristo, hindi po rin tayo makakarating sa langit. Yung po ang totoo niya. Opo. Yun, Pastor, yun bang Alpha and Omega ay nagbibigay din sa atin ng ang impact ito sa atin na siya'y muling babalik, Pastor? Napakalaki. As a Christian, maunawaan natin na yung pagiging alpha niya ay nagsimula dito sa nagsimula New dito creation. yung alpha, yung tinutukoy niya dito ang alpha, yung kanyang pinasimulang pagliligtas. Kasi Jesus Christ is the author of a new creation. Opo, amen. Bakit niya ginawa yon? Kasi tayo pong lahat na nakaugnay kay Adan as a first creation ng Diyos, nahulog po sa pagkakasala. Amen. Kaya tayo pang ginawa ng Panginoon, siya ang last Adam na nagpunta dito sa lupa para tayo po ay maging kapanig, maging bahagi ng kanyang pagiging last Adam. Na kung saan, sa papanong paraan, tayo ay makaisa niya. Sa mabuting balita, if anyone be in Christ, he is a new Amen. creation. Ang pagiging creation through the good news, Pastor Opo. Gaby. Amen. Hindi tayo magiging new creation doon sa paniniwalang I receive Jesus as Lord and my Savior. Hindi po yun. Hindi po tayo kailanman magiging new creation sa pamagitan lang ng pananaw, ng aral na I receive Jesus as Lord and my Savior. Kasi wala po tayong mababasang ganyan. Amen. Wala din, hindi ko sinasabing mali yung we are saved by the grace of God, by faith by faith alone, in Christ alone, by grace alone. Wala pong problema doon kasi lahat naman po itama eh. Pero hindi po yun ang paraan ng Diyos para ikaw ay maging bagong nilalang. Amen, Pastor. Only the good news about Jesus Christ. Yun ang aral na dala-dala ng mga alagad nila Pedro, nila Pablo. Yun ang dala-dalang aral para maitatag ang Church of Christ na siya ang ulo ng church. Pastor, ang second coming ba ng Panginoon ay, ano po yung advice niyo, Pastor? Kasi ang nagiging dating, ang impact ng second coming ay takot. Usually, kapag nakakarinig ng mga tao ng second coming, natatakot. Parang ang dulot ay fear.
Ay Ano po ang- wala pa kayo sa ganap na pag-ibig. Sabi ng Bible sa 1 John, kung tayo po ay may takot, hindi po as a Christian, Opo. hindi pa ikaganap ang pag-ibig sa inyo. Sapagkat ang pag-ibig pinapalis ang lahat ng takot na meron tayo. So, ibig sabihin, Pastor, ang second coming, hindi pala dapat takot. Ano po dapat ang maging bunga ng second coming sa buhay ng isang Kristiyano, Pastor? Ay ang hatid sa atin ng second coming is preparation. Preparation. Pag pinag-uusapan ng second coming, ang significance is preparation. Kaya siya pupunta sa ikalawang pagkakataon kasi para kunin yung mga sumampalataya sa kanya sa mabuting balita na naging bagong nilalang, Amen. yung po ang kukunin niya. Ngayon, kung yun ang pagkaalam mo, ang dapat mong gawin is preparation. Ihanda mo ang sarili mo ayon sa kanyang pagbabalik. Yung paghahanda po, hindi po yung puro attend ka lang ng attend ng gawain ng Panginoon. Kaya ang tungkulin po ng mga pastor is to prepare the church for the second coming of Jesus Christ. Amen. So yung po ang tungkulin, hindi po yung aaralin mo lang na aaralin, wala ka namang intention. Kasi po, ang langit po, dito natin iprapractice sa lupa. Kaya pag hindi ka po praktisado sa lupa, tungkol sa kabanalan, hindi ka makakarating sa langit na naroon lahat ang kabanalan. Grabe. Tanong po ni Sister Cheche, paano po ako maiiwan, Pastor, kung tinanggap ko naman po ang good news? At nagpabaptize ako, kaso po tamad nga po akong tamad po ako pag-aralan yung mga bagay about Jesus Christ. Yun ang sinasabi na kahit naman alam na natin yung paraan ng Diyos kung paano tayong ililigtas, kung paano tayo maliligtas, alam natin. Ngunit yung kaligtasan, doon, dala yun ng mabuting balita. Kaya ang kaligtasan po, sabi ng iba, hindi rin nawawala. Kahit anong mangyari, hindi mawawala. Hindi po nawawala at hindi rin binabawi ng Diyos. Pero iyong kaligtasan, pwede nating ibaliwala bilang isang Kristiyano. Paano mo masabing ligtas ka pa, hindi ka na nakakitaan ng pananampalataya? We are saved because of faith in Christ. Amen. Iyong pananampalataya na binigay sa atin ng Diyos ang naging daan para tayo maligtas. Paano mong sasabing ligtas ka pa ngayong sa buhay mo, hindi na nahahayag yung pananampalataya mo kay Kristo? Ibig sabihin, Pastor, may impact ba, may epekto ba sa salvation natin yung kung hindi tayo mag-grow spiritually? Ay, may impact ko. Kasi may iwan ka dito eh. Pag hindi ka nag-grow at pinabayaan mo yung spiritual life mo, hindi ka nag-grow, parang magnet kasi yan, Pastor JB. Kasi sa second coming, ang tawag yan, yung first phase of the second coming is rapture. Hindi bababa si Kristo, nasa alapaap. Aakyat lang yung mga believers. Kung ikaw ay kung iyong katawan mo ay nakalagak sa sementeryo, bababa yung kaluluwa. Kasama yun eh, bababa yun eh. Tapos sasanib doon sa katamagi, babangon yun. Ngayon, pag hindi nabago yung katawan mo instantly sa second coming ni Jesus Christ, meaning to say, hindi ka, nanampalataya ka, pero hindi ka handa. Unprepared ka, hindi ka nag-matured, hindi ka preparado. Kumbaga, si Kristo, sa kanyang pagiging uri pagbaba, ang aakyat lang, yung kauri niya. Opo. Kumbaga sa magnet, ay Bakal din. Bakal sa bakal ang didikit yan eh. Kasi parang sa second coming kasi sa rapture, parang mamagnetin ka. Kinakailang kauri ka ni Kristo. Ikaw na tao, o ikaw na Kristiyanong nabuhay sa mundong ito, na nampalatay ka, bago siya dumating, maging kauri ka niya. Dahil pag hindi ka naging kauri, hindi ka aangat. Ngayon, ang mangyayari, pag hindi ka umangat, hindi ka na-rapture, naiwan ka dito. Pag naghari ang Antichrist, doon napakahirap po. Mga kapatid, pag hindi ka nasama sa rapture as a Christian, napakahirap po ang pagdadaanan natin sa mundong ito. Yan ay, yung putol ulo. Pugot ulo. Yun yung paghahari ng Antichrist, one world government, kung tawagin. Ang tanong ni Sister Jessica Palt, pwede po ba natin, Pastor, sabihin na si Jesus Christ is the Alpha and Omega ng salvation? Omega. Yes. Absolutely. He is the Alpha and the Omega of our salvation. Magtatapos yung kaligtasan natin. Doon sa langit, gagantimpalaan ka ng ating Panginoon. Nakapatungkol sa salvation, yung Alpha and Omega ang title ni Jesus Christ. Ayan, sabi ni Sister Cheche, sa totoo po, doon nagsisimula ang confusion sa Bible. Kapag may nag-question na sa atin about something sa Bible, lalo na yung mga mahilig pong mag-debate, natatameme na po tayo.
at nagsisimula ng magduda. Kaya madaling mahatak palabas ng church, lalo na po pag ginamitan na ng science. O yun, kagaya na ang tao ay nagsimula sa unggoy. Yun po ay kaya po mahalaga na meron po tayong isang church lang na pinapakinggan. Kasi kapag talaga marami tayong pinapakinggan, gugulo lang po ang ating mga Yes. paniniwala. Kaya kung meron po kayong katanungan, pwede po kay Pastor Lauro at pwede po kayo mapaliwanagan po sa Amen. mga bagay po na yan. Kaya nga meron tayong online Bible study Opo. tuwing alas 6, tuwing alas 7 po Alas ng gabi. Gaya mamaya. Ang daming tanong. Sabi po ni Sister Jessica Paul, so parang halaman, Pastor, na ibinigay sa iyo na hindi mo inaalagaan, namatay. Kasi pinabayaan mo, hindi mo ni-nurture yung kaligtasan. Yes, kaya nga sabi po ng Philippians chapter 2 verse 12 to 13. May binabanggit si Pablo eh. Ito po ay gumagawa tayo hindi para maligtas kundi para pagyamanin yung kaligtasan. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumakipan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Sa Diyos. English natin basahin. Hindi niyo Ang po verse naintindihan, 12, ang Pastor. verse 12. Dear friends, you always followed my instructions when I was with you. And now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. Hindi pwede yung naligtas ka lang ng good news, hindi ka na magpapatuloy, mawawala ka na. Kinakan i-work out mo para Yes. mahayag yung pagliligtas na yung kaligtasan tinanggap mo kay Kristo. Hindi Magpapatuloy. Amen. Sabi nga ni Sister Mylene Barcelon, doon po pala natin masasabi na baliwala din na nabaptize tayo kundi naman tayo lumagos spiritually. Madalas kasi may makakausap kang pilosopo at sasabihin sa iyo, pare-parehas lang naman ang born again. Iisa lang ang paniniwala. Basta baptize ka kahit saan Christian church ka na. Salamat po sa Word of God. Hindi rin pala pwedeng sabihin, Pastor, na basta Christian church ay pare-parehas na. No. Hindi po. Wala May, pala. may iba't ibang doktrina po kasi ang churches. Pero kung iisa ang doktrina ng kaligtasan, doon po natin masasabing pare-pares lang naman yan. Ano bang doktrina ng kaligtasan? The good news po. Ang problema lang kasi, Pastor JB, marami mga pastor, hindi ko po kayo minamalitan ho dahil pagdating sa pangaral mahuhusay po kayo. Ang nagiging problema, magtatayo ng mga churches gamit ang Bible. Sa paggamit ng Bible, which is okay naman dahil talagang kailangan ng ito ang pinakang basis natin. Pero ang dapat po kasi, alamin nyo muna, ugatin nyo muna, bakit nagkaroon ng Church of Corinth, Church of Galatians, Church of Colossians, Church of Thessalonica. Alamin muna natin kung paano silang naitayo kasi wala pa hong Bible nung time na yon. Wala pa hong Bible. Paano naitayo nila Apostol Pablo, nila Apostol Pedro, yung church sa Jerusalem. Nagsimula sa Jerusalem. Wala pa hong Bible na dala si Pedro. Kung malalaman po ninyo kung paano naitayo iyon sa pamagitan ng wala pa silang dala, at yun din po ang mensaheng ipapangaral natin, wala pong pagkakaiba. Yung church noon sa church natin, kung iisa ang gospel, tingnan niyo po, si Pedro ang naunang tinawag para umpisan itatag ang church ng Jerusalem. Wala po si Pablo doon, wala pa. Katunayan, naging persecutor pa nga si Pablo. Pero nung kinatagpo ho si Pablo, ipinaunawa ni Lord kay Pablo yung mensahe para maitatag niya ang Church of Christ. Amen. Opo. Kaya po siya nagkaroon ng mga sulat sa Corinto, sulat sa Efeso. Galatians, sa Ephesians, sa Philippians, sa Colossians, si Epapras na gano'n sa Thessalonica. Kasi yung message ni Pablo at saka yung message ni Pedro ay pareho. Iisa. Kaya nung magkita sila doon sa Acts chapter 15, nagkaroon ng church council, nagkaunawaan sila. Kaya nasabi nga ni Pedro, ay katulad din pala natin siya na isang mangangaral dahil yung mabuting balita ni Pablo, siya ring mabuting balita na pinangaral ni Pedro. Kaya hindi po sila nagtalo, nagkasundo po. Kaya ang sabi, bandang huli, Pastor JB, o sige,
kayo ang bahala sa maging mga apostol ng mga Hintil at kami naman apostol ng mga Hudyo. Nagkasundo sila. Ngayon po, hindi magkakasundo. Bakit? Kasi iba-iba ang kanilang doktrina ng church. Ngayon sasabihin nyo, iisang tinatawagan, pero hindi po tayo magpapanagpo sa langit. Kasi ibang aral na itinanim sa inyo, hindi yung aral ni Pablo, hindi yung aral ni Pedro. Ano sabi ni Pablo sa Galatians chapter 1 verse 12? Tingnan nyo. Galatians 1 verse 12. I received my message from no human source, and no one taught me. Instead, I received it by direct revelation from Jesus Christ. Oh, nakita mo si Pablo, huling tinawag sa ibang panahon, sa ibang lugar, sa ibang pagkakataon. Hindi kasama nila Pedro. Pero nung siya ay nangaral, mabuting balita din eh. At yun din ang mabuting balitang dala-dala nila Pedro. Kaya nung sila magkita-kita, nagkaintindihan po sila. Tanong ko sa inyo, pag nagsama-sama bang iba't ibang denominasyon magkakaintindihan? Hanggang ngayon nagdidebate ho eh. Hanggang ngayon nagdidebatehan. Sila ang tama, sasabihin naman, kami ang tama. Puro angkinan ng angkinan. Pero kung iisa ho ang ating message ng pagtatatag ng church, hindi po tayo magkakagulo at masasabi nating iisa lang ang Kristong tinatawagan natin. Kaya mga kapatid, yan po ang mensaheng pinangahawakan ng TRL, ang gospel o ang mabuting balita. At kung meron po sa mga viewers natin na hindi pa po nakakapakinig at nakakaunawa po ng mabuting balita, ang church po natin ay nagpapaliwanag po, message lang po ang page para po mabigyan po tayo ng schedule niyan, Pastor Praise Ruby. God. Amen. At higit sa lahat, dapat bilang isang Kristiyano, hindi tayo nagpapahinga na maalaman pa natin more information about Jesus Christ. Kasi yung iba, baptized na ako, titigil na ako. Hindi po ganon. Ano po, pasimula pa lamang po yun. Kaya dapat patuloy tayong nag-aaral sa Panginoong Yun po Jesus. ba yung work out your salvation, Pastor? Yes. Para po ba yung physical workout, Pastor? Oo. Kumbaga sa katawan, wino-work out mo para gumanda, maging healthy ang katawan mo. Yung spiritual life natin, wino-work out din natin Meron ito din para lumabas lumabas yung outcome ng talagang ikaw ay saved. Paano mo masasabing naligtas ka, wala ka ng panahon sa Diyos, o wala ka ng panahon sa salita ng Diyos. Pero minsan naman, active ka naman sa gawain ng Panginoon. Hindi naman yung good news ang foundation ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, malinaw po, gumagawa tayo hindi para maligtas, Pastor. Amen. Gumagawa tayo dahil meron ng kaligtasan. Amen. Praise God. Pahabol na tanong lamang po, hindi naman to relevant sa issue, no? Praise God. Pastor Laro, di ba kanina may nagtanong na kung ganoon, ang Diyos, nasaan siya noon? Opo. Paano siya lumitaw din dito? Ang tanong ko po, Pastor, kailan po yung mga planeta? Yung planeta, di ba yung may mga Mars, Jupiter, Saturn, kailan ba lumitaw yan? Opo, yan. Ito yung inumpisan likhain ng Diyos. Nung nilikha ng Diyos, una yung mga heavenly bodies, nilikhain ng Diyos. Pagkatapos yung mga planets. At isa na nga sa planetang nilikha, itong mundo. Itong ating tinitirhan na Earth. Yeah. So yung po ang ang Diyos po ang lumikha niyan. Dahil kung walang Diyos na lumikha niya, sino lumikha? Wala naman taong nabuhay na noong para lumikha. Only God, ang Diyos lang. Ngayon, kung alamin mo, saan ba nagmula ang Diyos? Huwag mo nang alamin. Ang alamin mo kung bakit ka lumitaw dito at saan papunta ang buhay mo. Yun ang Praise yun ang God. magandang. Huwag mong questionin ang Diyos kung saan nagmula, kundi ang tanungin mo, bakit ako nandito sa mundo at saan ako magtatapos? Amen. Yun ang Tanong dapat po ng ateista no? Yung saan ang galing ang Diyos. Tinatanong mo kung saan ang galing ang Diyos. Ikaw nga, hindi mo alam kung saan ka nagmula. Kung saan ka patungo. Kaya Pastor Ruby, reviewin natin yung Alpha and Omega, according to Pastor Laro, is nakapatungkol po sa akin salvation. lang po ito ha. Sa akin lang, hindi ko kayo kinukumbinsi ha. Hindi ko kayo kinukumbinsi. That is as far as my conviction of concern. Ang tinutukoy ng Alpha and Omega. Kasi pag sabing Alpha may pasimula. Hindi Diyos si Kristo, may pasimula pala siya eh. Ay hindi Diyos si Kristo kasi may katapusan pala siya. Ay ang Diyos walang pasimula, walang katapusan. So saan tumutukoy sa Kanya itong Alpha and Omega ito? Sa new Amen. creation. Ayun, praise God. Pastor JB, recap natin.
Opo, ayan. So ang ating pinag-aralan po mga kapatid ay yung isa pong title ni Jesus Christ na Alpha and Omega. At sa atin pong pag-aaral, ito palang Alpha and Omega na ito ay nakapatungkol po sa pinasimulan po ng Panginoong Jesucristo na new creation. According to Colossians chapter 1, siya ang panganay ng new creation. At bilang po mga mananampalataya ng Panginoon, ito po yung nagbibigay sa atin ng encouragement na ito po yung magkakaroon ng katuparan sa kanya pong muling pagbabalik, dala-dala po ang kanyang mga gantimpala. At kung ako po sa inyo, mamaya po, i-replay pa rin po ninyo itong episode na to sapagkat patuloy para natin, yung bang mas lalo nating ma-estimate, maalaman pa po. Bilang pagtatapos, basahin po natin ang Romans chapter 5, verse 12 to the following verses. Amen. Romans chapter 5. When ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anyo ng isang darating. Amen. Subalit magkaiba ang dalawang ito dahil ang libreng kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila. Gayon din ang kanyang libreng kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Jesucristo. So doon po nagpasimula, doon po napaka-importante po na yung Alpha ay nagpapatungkol po sa pagkakatawan tao ni Kristo upang ganapin niya ang pagliligtas sa lahat ng tao sa kanyang pagiging tao. Kasi sa kanyang pagiging tao, inumpisahan niya ang kaligtasan sa pagiging bagong nilalang ng mga sasampalataya sa kanya. Amen. So, Praise yun God. po mga kapatid. Hebreo chapter 2 verse 14 to 15. Hebreo chapter 2 verse 14 to 15. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. O naging. At tulad nila'y may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Wow. 15. At pinalayan Amen. niya ang lahat ng tao na habang panahoy inalipin ng takot sa kamatayan. Very good. Praise makikita God. po natin dito yung purpose po. So, as far as my conviction is concerned, ang Alpha and Omega na si Jesus Christ ang tumutukoy, anong pinatutungkulan niya? Siya ang author ng new creation. Amen. Amen. Siya ang Omega na magtatapos ang new creation doon sa langit, gagantimpalaan niya para siya ay manirahan sa new heaven and new earth. Wow. And that is eternity. Amen. Praise God. Napakaganda at makabuluhan talaga yan. Ay maraming salamat sa Panginoon mula ng Lunes hanggang ngayon, Friday edition ng Morning Devotion. Tayo po'y pinagpala ng mga information about God. Maraming salamat sa Diyos. Bukas po, Daughter Churches Services, Sunday Service, 7 o'clock in the morning. Mamaya po, online Bible study, alas 7 po ng gabi. Hallelujah, maraming salamat sa Diyos at magpangita muli tayo lobin ng Diyos sa araw po ng Lunes. To God be the most highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say amen. I love you, Jessica Paul. Saan man kayong panig ng mundo, saan man kayong probinsya ng Pilipinas, muli niyo po kaming samahan sa umagang ito sa isang
makabuluhang talakayan Amen. Praise na gagawin God. natin. Ang dapat pala unang-unang mabago ay tayo at ang ating pong mga pamilya. I can drop everything for God. Lahat ng oras. Si Kristo ang truth. Wow, ang ganda naman nun. All about the truth in Christ dapat nating malaman. Ang salita daw po ng Diyos, ang kautusan ng Diyos ay nagsusustain ng buhay para mabuhay sa mundong ito.